Ng mga ilalabas ng prosecution na ebidensya o ng testigo, walang saysay lahat yan kasi nga inaamin na nila na preliminary at hindi conclusive yung kanilang audit na di umano irregular. Giniit ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo na nawawalan umano ng legal na batayan ang Article 1 ng Articles of Impeachment dahil hindi pa umano pinal ang mga findings ng Commission on Audit o COA. Si Ana Jane Sancho para sa balita. Makaraang i-adjourn ang pagdinig ng Day 13 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabi ng dating Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo na mismo mga testigo ng prosekusyon ang umamin na preliminary at recommendatory pa lamang ang audit findings. Kaya anya, hindi pa ito maaring gamitin batayan ng pananagutan laban kay Vice President Sara Duterte. Both witnesses have already admitted na preliminary lang yung findings ng audit, recommendatory. Which means, pag yan ang inamin mo, lahat na ipipresent mo dyan to prove the so-called irregularity, wala na, patay na. Kasi, in other words, you have no basis to sue the Vice President because hindi pa nga final whether, kasi supposedly dapat, hindi demanda mo isang tao kung meron ng final decision na irregular yung ginawa mo. Kaya you have to be accountable and you have to be prosecuted. Inamin na nga nilang wala eh. So lahat ng mga tanong, lahat ng mga testigo ipipresenta nila, useless na lahat. They're wasting our time. Iginit din ni Panelo na walang tahasang pagbabawas sa paggamit ng alias sa liquidation ng confidential funds. Anya, bahagi ito ng pagprotekta sa pagkakakilanlan ng mga informant at sa mga operasyong may kaugnayan sa pambansang seguridad. Using your common sense, talagang pag sinabing confidential, since all of them are admitting na hindi dapat ipaalam kasi nang manganganib ang buhay ng mga informant, talagang aliases ang gagamitin mo. Kaya hindi ko nga maintindihan, lalo ako naniniwala na you're just focusing, targeting the Vice President. You're really destroying her by proceeding with this impeachment that has no legal and constitutional basis. Ayon pa kay Panelo, hindi dapat ratuhin ang confidential funds tulad ng ordinaryong gastusin ng pamahalaan dahil may mga impormasyong hindi maaring isa publiko upang hindi malagay sa panganib ang mga intelligence operations. Hindi mo po pwedeng ilabas lang lahat ng mga yan kasi it involves national security. Yan ang hindi ho maintindihan ng mga prosecution at ng mga ibang senador. Although, siguro naman naiintindihan na kaya lang bawang target si BP Sara kaya panay kampanya nila. Kaugnay naman ang testimonya ng dating COA State Auditor tungkol sa umano'y prima facie presumption sa paggamit ng confidential funds. Sinabi ni Panelo na hindi pa umano ito sapat upang patunayang may pananagutan ang Vice Presidente dahil bukas pa ang proseso ng audit at pang-aapila. Pag pumasok kasi yung notice of suspension mo, sinira mo na yung presumption. Madalit sabi, magkakaroon lang ng yung presumption mo, magiging conclusive lang yon. Kung nakapasok ka dito sa tatlo at naka-appeal ka na at may desisyon na, kasi ang dami pang appeal eh. From notice of this, anong tawag doon? Notice of disallowance. May sisingilin ka na, bayaran mo na yan. Pupunta ka pa sa commissioner eh. Pag-uusapan pa nila. Pag na-deny yung appeal mo, pataka pa sa Korte Suprema. Madalit sabi, hindi nga final eh. Yun nga matagal na natin sinasabi. So walang basis talaga. Igit din ni Panelo na wala umano siyang nakikitang conflict of interest sa patuloy na pagganap ni Atty. Michael Poa bilang isa sa mga abogado ng depensa. There is absolutely no conflict of interest with Attorney Poa as former chief of staff and now as one of the lawyers. Wala namang conflict doon. Ano namang conflict doon? Sa pagkatapos ng panayam, muling iginit ni Panelo na hanggat hindi pa pinalang audit findings ng COA, hindi umano mapatutunayang ang aligasyon ng irregularidad sa ilalim ng Article 1 ng impeachment complaint. So pag sinabi hindi final ang findings mo, ibig sabihin dapat di ka nagdemanda.
Isinagawa ang panayam kay dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo sa Senado ilang sandali matapos ang pag-adjourn ng ika-13 araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. If you want a circus, this is the place to watch the proceeding. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, ito si Hannah Jane Sancho, SM9 News. Ayan, Attorney Sal. Medyo nakuha ko yung attention sa last part na sinabi niyo po na kung gusto pong manood, yung pong impeachment ang panoorin. Ano po ang inyong masasabi, Attorney Sal? At kung meron pa po kayong expectation for next week's impeachment ni Vice President Sara Duterte? Kulang yung sinabi mo. Sinabi ko, kung gusto nyo manood ng scene 2, in other words, kung gusto nyo lang ma-amuse, amusement, manood kayo niya sa impeachment. Ulitin natin na Yes. lahat ng mga ilalabas ng prosecution na ebidensya o ng testigo, walang saysay lahat yan. Kasi nga inaamin na nila na preliminary at hindi conclusive yung kanilang audit na di umano irregular. So kung iaaminin mo na hindi pa final, so anong magiging batayan mo sa pagdemanda? Ganun lang ho kasimple yun. Itutuloy mo lang yan kung ang layunin mo, siraan si Inday Sara. Pero yung ginagawa ng mga abogado ng prosecution. Kung ano ng mga snide remarks. Wala, gusto lang magpabida. Mahilig lang sa publisidad at paninira. Yan ang kagalingan ng mga yan eh. Pero kung tutusin nyo, simple-simple lang ang issue. Dinidemanda mo ng irregularidad. Sino ba ang nagdidetermina kung irregular? Initially, ang COA. So merong, according to them, irregular, non-compliant. Pero inamin nila, pero ito preliminary lang, recommendatory lang. Kasi nga, meron pang appeal. May appeal pa sa commissioner. May appeal pa sa korte. Paano? Ba't ka magdidemanda ngayon? Hindi pa napapatunayan at on their part, conclusive na yung kanilang finding. Yan ang problema eh. Masyadong klaro, kaya wala ho yan. Dismiss.